Mula sa bulwagang pambalitaan ng UNTV, si Rosalie Cos. Magandang tanghali, ito ang Balita Weekend Edition. Narito ang mga headlines. Ipinakitang pagmamahal sa bayan ni Dr. Jose Rizal, dapat tularan ng mga Pilipino ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pag-i-issue ng special permit sa mga Consolidated Public Utility Vehicle, pabibilisin ng LTFRB. Mga pasahero sa Pantalan, bus stations nahahabol sa huling biyahe pa uwi ng probinsya, dagsa pa rin. Crackdown sa mga gumagawa at nagbebenta ng iligal na paputok, nagpapatuloy. Lalaki sa Los Baños, Laguna, inaresto dahil sa pagbebenta online. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paggunita sa ika-127 anibersaryo ng kabayanihan ni Dr. Jose Rizal. May panawagan naman ng Pangulo sa mga Pilipino ngayong Rizal Day. Ito ang balita ni Nel Mariboho. Bilang paggunita sa ika-127 anibersaryo ng kabayanihan ni Dr. Jose Rizal, nag-alay ng bulaklak kanina sa Rizal National Monument sa Luneta Park sa Maynila si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ay matapos ang sabay-sabay na pagtataas ng watawat sa iba't ibang historical sites sa buong bansa. Kasama ng Pangulo sa aktibidad ang First Family, Executive Secretary Lucas Bersamin, Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner at iba pang opisyal. Sa mensahe ni PBBM, nakikiisa siya sa pag-alala sa kaugalian na matututunan mula sa buhay at mga ginawa ni Dr. Rizal. Nanawagan rin ang Pangulo sa mga Pilipino na gayahin ang dalisay na pagmamahal ni Rizal sa bansa na kanyang isinabuhay. Ayon sa Pangulo, ang impluwensya ni Rizal ay patuloy na nararamdaman sa mundong nananatili ang kasakiman, pang-aapi at kawalang hustisya. Hinimok rin niya ang nasyon na magsikap rin na lumakad na may ganitong layunin na may pagmamahal at nasyonalismo sa ating bawat pagsusumikap upang malagpasan ang mga hamong kinakaharap. Nel Mariboho, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nagbibigay ng libreng sakay ang LRT2 ngayong araw, December 30, bilang bahagi ng paggunita sa ika-127 anibersaryo ng kabayanihan ni Jose Rizal. Mag-uumpisa ang libreng sakay ng alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Umalis ang unang biyahe ng tren sa Recto Station at Antipolo Station ng 5 a.m. habang ang last trip naman ng tren ay aalis sa Antipolo Station ng 9 p.m. at sa Recto Station ng 9:30 p.m. Pansamantalang isinara ang bahagi ng Rojas Boulevard ngayong araw dahil sa paggunita sa ika-127 anibersaryo ng pagkamatay ni Dr. Jose Rizal. Simula kaninang alas 6 ng umaga ay hindi na muna madadaanan ng north at southbound lane sa Rojas Boulevard mula Katikbag Drive hanggang sa Calao Avenue. Samantala, inaabisuhan ang mga truck at trailer truck na dadaan sa northbound lane ng Rojas Boulevard na maaring kumanan sa President Aquino Avenue papuntang Plaza de Lao at sa inyong destinasyon. Pinapayuhan din ng mga motorista na gumamit na muna ng alternatibong ruta para makaiwas na maipit sa mabigat na daloy ng trapiko. Bubuksan na mamayang alas 11 ng gabi ang isinarang bahagi ng northbound lane ng Rojas Boulevard flyover. Ito ay matapos sumailalim sa rehabilitasyon ng palitan ang bridge expansion joints ng tulay para lalo pang mapatibay. Kahapon ay ininspeksyon nito ni DPWH Secretary Manuel Bonoan at Regional Director Loreto Malaluan. Tiniyak ng DPWH na ang proyektong ito ay sumunod sa safety standards ng kagawaran. Rollback sa presyo ng diesel at kerosene ang sasalubong sa mga motorista sa unang linggo ng 2024. 10 hanggang 35 sentimos ang tinatayang bawas sa kada litro ng diesel.
piso hanggang 1 peso and 10 centavos naman sa kada litro ng kerosene. Ayon kay Department of Energy Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero, ang pagbaba ng presyo ay bunsod ng pagkapawi ng shipping disruptions sa Red Sea. Samantala, inaasahan namang tataas ang presyo ng liquefied petroleum gas pagpasok ng taong 2024. Ayon kay Regasco President Arnel T., ito ay dahil sa mas mataas na gastos ng pagpapadala nito na resulta ng political tension sa Red Sea. Anya, ang $60 na dagdag sa shipping fee ay nangangahulugang 3 pesos and 50 centavos kada kilong pagtaas o 38 pesos and 50 centavos sa bawat 11 kilogram na tangke ng LPG. Nagbabalang muli ang makabayang block lawmakers ng matinding krisis sa transportasyon dahil sa Public Utility Modernization Program o PUVMP ng pamahalaan. Panawagan ng mga ito kay Pangulong Bongbong Marcos Jr., isantabi ang franchise consolidation deadline. Ito ang balita. Lulumpuhin umano ng December 31, 2023 deadline para sa franchise consolidation ang transport sector ng bansa. Batay ito kay Kabataan Party List Representative Raul Manuel. Si Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas naman, iginiit na mawawalan pa ng katiyakan sa trabaho at kabuhayan ang mga jeepney drivers sa gitna ng matinding krisis sa bansa. Dagdag pa nito dahil sa inaasahang mas kakaunting public utility vehicles o PUV na biyahe sa January 2024, milyong-milyong Pilipino ang mahaharap sa matinding transport crisis. Dahilan upang maapektuhan naman ang mahalagang bahagi ng ekonomiya. Kaya apela ng makabayan block lawmakers kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Isantabi muna kung hindi man ganap na ibasura ang franchise consolidation deadline na December 31, 2023. Sa ulat ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, nasa ikatlong bahagi pa lamang ng mga tradisyonal na jeep sa Metro Manila ang nakakapag-consolidate ng kanilang mga prangkisa. Ibig sabihin, mas marami pa ring pampasaherong jeep ang hindi consolidated sa National Capital Region. Sa kabila nito, kumpiyansa ang LTFRB na hindi magkakaroon ng krisis sa transportasyon kapag hindi pinayagang makabiyahe ang mga jeep na mawawala ng bisa ang prangkisa pagpasok ng 2024. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nangako ang Office of the Transportation Cooperatives na agad na mag-i-issue ng special permit ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board kasabay ng full implementation ng Public Utility Vehicle Modernization Program sa susunod na taon. Layo nito na makatakbo sa mga ruta ng mga jeep na mawawala ng bisa ang prangkisa ang mga consolidated na jeepney upang matiyak na may masasakyan ang mga pasahero. Ito ang balita ni JP Nunez. Inabot ng gabi ang kilos protesta ng Piston at Manibela kahapon. Mula Welcome Rotonda sa Quezon City ay nagmarcha ang mga ito patungong Menjola sa Maynila. Sa pagtaya ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, tinatayang nasa 1,500 ang nakilahok sa rally. At mayroong nasa 300 public utility vehicles nang dumaan ito ng Espanya Boulevard noong hapon. Kasama ang mga operator, jeepney driver at commuter groups, nagsagawa sila ng vigil at nagsindi ng kandila ng kinagabihan sa may Menjola. Sa kabila ng pagod sa paglalakad, sigaw ng mga ito ang kanilang hinaing na ibasura ang PUV Modernization Program. At dahil bigong makakuha ng temporary restraining order sa Korte Suprema bago ang pagtatapos ng franchise consolidation sa pagtatapos ng taong 2023, babala ng grupo, hindi lang sila na drivers at operators ang magdudusa kundi maging mga commuters. Ngayon, mapipilitan ang mga manggagawa na mag-grab, mamahal ang grab, taxi, bawas sa sahod mo kasi late ka, ang mga estudyante, late sa school. Lahat yun apektado, hindi lang yun yung mga drivers at operators, kundi milyon-milyon na mananakay sa buong Pilipinas. Kung ayon mismo sa LTFRB,
marami pa palang mga ruta ang less than 60% ang consolidated. Ibig sabihin, makakansela ang 40% or more na mga jeepney sa ruta. Aminado ang Office of the Transportation Cooperatives na oras na maipatupad na ng tuluyan ang Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVMP sa susunod na taon, maaaring mahirapang sumakay ng jeep ang mga pasahero. Sabi ni OTC Chairman Andy Ortega, kapag nawala ang mga jeep na hindi nag-consolidate, maaaring lumipat na ang mga pasahero sa tricycle, taxi o bus. Mas mahal ang babayaran nilang pamasahe kaysa sa regular na bayad sa jeep. Para maiwasan ito, pangako ng OTC agad na mag-i-issue ng special permit ang LTFRB upang makapasada ang mga consolidated PUJ sa mga ruta ng mga jeepney na kulang ang bibiyahe. Definitely, we have to make difference po, no? Make difference, but definitely ipapabilis natin yung solusyon para po very limited time lang yung kanilang pagsakay ng ganong make difference po. Agad din nilang tatapusin ang route rationalization plan para matukoy kung papaano sasapatan ng mga public transport ang bilang ng mga pasahero sa isang ruta. Batay sa datos ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, nasa 33% pa lang ng kabuuang mga unit ng tradisyonal na jeep ang pumapasok sa consolidation dito sa National Capital Region. Ayon kay LTFRB NCR Regional Director Zona Tamayo, katumbas pa lang ito ng nasa mahigit 13,000 PUJs. Nangangahulugan ito na mayroon pa ring nasa 27,000 na mga PUJ sa Metro Manila ang hindi pa consolidated. Tumaas na po sa 33.21% of all authorized NCRs ang nag-consolidate. This is only for PUJ po, ha? Maaari pang humabol sa consolidation ang mga PUJ operators ngayong araw at hanggang bukas. Ayon sa LTFRB, i-issuean naman ng show cause order ang mga operator ng traditional na jeep na hindi nag-consolidate bago ang deadline. Kung nasa ruta sila na 60% pataas ang consolidation rate, hindi na mai-extend ang validity ng kanilang mga prangkisa. Pero kapag 60% pababa, pwede pa silang bigyan ng pagkakataon na pumasok sa modernization program kahit hindi sila umabot sa deadline. Yung mga hindi nag-consolidate will be issued show cause orders, no? Will be issued show cause orders para bigyan nga sila ng due process. Meron kaming listahan ng lahat ng mga operators, hindi ba? So, ngayon, habang tumatakbo yung mga araw, na kumbaga sa listahan, cross out mo na yung mga sumali na sa consolidation. Inililipat na sa ibang listahan yung sumali na. At natitira dun sa listahan na yon yung mga hindi pa rin nagko-consolidate. Kaya, by December 31, ma-identify namin kung alin-aling mga operator ang hindi pa nga nakasama dun sa consolidation requirement ng PUVN. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagsimula ng dumagsa ang mga pasahero sa Batangas Port patungong Oriental at Occidental Mindoro, Katiklan at Romblon. Sa kabila nito, tiniyak naman ng Philippine Coast Guard na sapat ang mga barko sa pantalan. Ito ang balita ni Aris Silvestre, live. Aris, kumusta na ang sitwasyon ngayon dyan sa pantalan? Marami pa bang dumarating na mga pasahero? Rosalie, sa mga oras na ito ay dumadating nga ang ating mga pasahero dito sa terminal, sa loob ng terminal dito nga sa Batangas Port para nga umuwi sa kanilang destinasyon para sa pagpapalit ng taon. At kanina nga umaga, Rosalie, ay 6 a.m. ng umaga, umabot sa 7,000 pasahero ang dumating rito sa Batangas Port patungong Puerto Galera, Katiklan, Abra de Ilog at Romblon. Marami na ring mga pasahero na galing naman sa mga isla ng Mindoro at Romblon na paluwas naman sa Metro Manila. Gaya ng inaasahan ng Philippine Coast Guard at Philippine Ports Authority o PPA, ngayong araw hanggang bukas ang pagdagsa ng mga pasahero sa pier ng Batangas para humabol sa pagpapalit ng taon. But of course, we expecting na meron pa rin tayong mga volume of passengers until tomorrow po ng morning. Rosalie, mahigpit pa rin ang seguridad
na ipinatutupad sa Batangas Port ng mga otoridad gaya ng PCG, PPA at PNP. Mayroon pa rin mga malasakit help desk na maaaring lapitan ng mga biyahero para sa kanilang mga concern. Nagsimula na rin tayo ng security measures. Of course, alam natin yung nangyaring bomb incident sa Marawi. Sinimulan na po natin to. Until now, double kayod po tayo, especially sa dagsa ng tao ngayon. Patuloy naman ang paalala ng PCG sa mga pasahero para maiwas bala. Huwag nang magdala ng mga ipinagbabawal na gamit gaya ng mga patalim at flammable materials. Ayon sa PCG, sapat naman ang mga barko sa pantalan na maaaring sakyan ng mga biyahero. Sa ngayon, Rosalie, patuloy nga na dumarating ang mga pasahero dito sa loob ng terminal at kung sakaling nga na dumagsa ang mga pasahero dito sa terminal ay sa PCG ay okay lang dahil nabuksan na nga ang kalahati ng terminal dito nung nakarang buwan na ginagawa. Balik sa iyo, Rosalie. Aris, marami bang nabanggit mo kanina yung 7,000 na pasahero na dumagsa alas 6 ng umaga. Yan na ba yung inaasahang peak o yung pinakamataas na bilang ng mga pasahero dyan sa Batangas Port? O meron pang nabanggit na inaasahang mas mataas na bilang ang pamunuan ng Batangas Port? Ayon sa PCG na kausap natin kanina, Rosalie, na baka hanggang bukas nga na dumating ang ilang mga biyahero dito sa Batangas Port. Pero nung nakaraang linggo, Rosalie, talagang humalo ng 20 to 25,000 yung mga pasahero na pumunta dito. May mga nauna na nung nakaraang linggo. Pero ngayon, sabi ng PCG, ay aasahan nila na maraming mga pasahero pa rin ang pupunta dito sa Batangas Port. Rosalie? Aris, wala naman bang nagiging problema yung ating mga kababayan na naghihintay sa Batangas Port? Mabilis ba silang nakakasakay sa mga sasakyang pandagat? Yes, Rosalie, ayon sa PCG nga, sapat naman ang mga barko na itinalaga ng PCG kung sakali man na magkaroon ng aberya, ay nakahanda naman ang PCG para masolusyonan o gayon din ang PPA o Philippine Port Authority Batangas para masolusyonan nga kung magkaroon ng problema sa mga barko na magkukulang dito sa Batangas Port. Rosalie? Last question na lang, Aris. Paano naman tinitiyak ng mga otoridad na hindi magkakaroon ng overloading sa mga passenger vessel dyan sa Batangas Port? Yes, Rosalie, bali kanina nga pumunta tayo doon sa loob ng terminal at nakita ko ngayon ilang mga tauhan ng PCG doon sa mga barko. Chine-check talaga nila yung loob kung talaga nga hindi sila mag-overload sa barko. Rosalie? Alright, maraming salamat, Aris Silvestre, nag-ulat ng live mula sa Batangas Port. Inaasahang hanggang ngayong araw ang dagsa ng mga pasahero sa Parañaque Integrated Terminal Exchange. Tiniyak naman ng pamunuan ng terminal na may sapat na bus para isakay ang mga hahabol pauwi ng kanilang probinsya. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Umabot hanggang 3rd floor ng Parañaque Integrated Terminal Exchange ang pila ng mga pasahero na naghihintay ng bus pauwi ng Cavite kagabi. Ayon sa dispatcher, hindi agad makapasok sa terminal ang mga bus dahil sa tindi ng traffic sa labas, kaya naipon ang mga pasahero. Sa ulat ng PITX, umabot sa mahigit 170,000 ang pasaherong dumaan sa terminal kahapon. Hanggang ngayong araw, inaasahan ang pagdagsa pa rin ng maraming pasahero na hahabol pauwi sa kani-kaniyang probinsya para doon sa lubungin ang pagpapalit ng taon. Tiniyak naman ng PITX management na may sapat na bilang ang mga bus sa terminal at kaya pang isakay ang mga walk-in na pasahero. However, meron pa rin naman po tayong available walk-ins, no? Definitely. At the same time, may Bicol trip pa rin naman po tayo. Available pa rin po yun. So, pwede na po silang pumunta at mag-walk-in sa terminal. If ever hahabol po tayo makauwi ng probinsya before New Year. Nasa 80 bus ang binigyan ng special permit ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board hanggang matapos ang holiday season. Paalala ng PITX, mag-ingat sa mga masasamang loob na maaaring manamantala sa dami ng pasahero sa terminal. Huwag na ring magdala ng maraming gamit at huwag magpasok sa terminal ng mga ipinagbabawal gaya ng mga matutulis na bagay, paputok at flammable material. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Inaasahan na ng mga otoridad na bibigat ang daloy ng trapiko sa City of Pines dahil sa patuloy na pagdami ng mga biyahero at turista na nais magbakasyon sa Baguio City. Samantala, feel naman ang 16 degrees Celsius na temperatura sa tinaguriang summer capital ng bansa kaninang madaling araw. Mula sa Baguio City, makibalita tayo kay Grace Doctolero Flores, live. Grace, ano naman ang aksyon ng lokal na pamahalaan sa heavy traffic na nararanasan dyan sa Baguio City? At punuan na ba ngayon ang mga hotel at transient house sa Baguio City? Yes, Rosalie, magandang tanghali. Binuksan na ng lokal na pamahalaan ang Baguio Convention and Cultural Center grounds at ang Old Triage na open for parking sa publiko simula kaninang alas 8 ng umaga at magpapatuloy naman hanggang January 1, 2024 ng alas 5 ng hapon. Sa mga transient at hotel dito naman sa Baguio City ay hindi lahat ay puno dahil may mga transient owners pa rin na naghahanap ng mga turista para i-open nga sa kanilang accommodation yung mga turista. Kaya kung ikukumpara mo yung dami ng tao noong December 25 sa ngayon sa papalapit na pagpapalit ng taon, mas marami noong December 25. Naglaan din ang lokal na pamahalaan ng truck lane sa lungsod ng Baguio. Paraan ito ng local government unit para hindi maipit sa traffic ang mga delivery truck na nagbabagsak ng mga produkto sa syudad. Ngayong tanghali, 2 araw bago ang taong 2024, light to moderate ang daloy ng trapiko sa pagpasok sa summer capital ng bansa, bagamat maraming mga sasakyan na patuloy na dumarating sa lungsod ng Baguio. Inaasahan na ang heavy traffic situation sa lungsod mamayang hapon, kaya naman kailangan ng mahabang pasensya at pagtitiis ang mga motorista sa pag-akyat ng Baguio, lalo na sa mga daraan ng Marcos Highway. Samantala, sa mga nagbabalak pang umakyat sa City of Pines, maaari ring dumaan ang mga motorista sa Cannon Road dahil binuksan na ito sa publiko. Ayon sa pamunuan ng Traffic Enforcement Unit ng Baguio City Police Office, asahan na ang moderate to heavy na traffic lalo na sa mga intersection. Kaya marami ang na-deploy na mga pulis, malaking volume naman ng mga sasakyan na papasok sa Baguio ang issue dito. Kung dati inaabot lang ng 15 minuto na biyahe mula junction hanggang sa sentro ng lungsod, ngayong peak season inaabot ito ng hanggang 20 to 30 minutes. Ayon sa otoridad, illegal parking ang pinakamaraming violation ng mga motorista sa ngayon. Karamihan sa mga ito ay galing sa mga karating probinsya gaya ng Pangasinan, La Union, Ilocos Sur, Ilocos Norte at iba naman ay galing pa sa Maynila. Ang mga transient house at hotel pa rin sa lungsod na hindi pa fully book ang kanilang accommodations dahil mas marami pa rin ang bilang ng mga turista na umakyat noong December 25. Samantala, inaasahan pa na dadagsapang bilang ng mga motorista na aakyat dito sa Baguio ngayong araw ng Sabado, lalo na at may gaganapin na countdown sa 2024 ang LGU. Samantala, kaninang alas 5 ng madaling araw, naramdaman ang malamig na temperatura na 16.6 degrees Celsius sa City of Pines. Ayon sa Pag-asa, mataas ang temperaturang ito kumpara sa mga nakarang araw na bumagsak sa 12 degrees Celsius na pinakamalamig na temperatura na naitala sa buwan ng Disyembre. Kaya naman kahit ngayong tanghali, damang-dama pa rin ang malamig na klima. Sa mga turista na aakyat ng Baguio, huwag kalimutang magdala ng jacket, panangga sa lamig. Rosalie, isa sa magandang gawin sa City of Pines ay ang humigop ng mainit na sabaw, kape o ng tsokolate habang nakatanaw sa magagandang tanawin dito sa Baguio City. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio. Balik sa iyo, Rosalie. Grace, nabanggit mo sa iyong ulat na karamihan na nahuhuli ng mga pulis dyan sa Baguio City ay ang illegal parking. Yun bang binuksan na Baguio Convention and Cultural Center grounds, gaano kalaki yung kapasidad niya? No? Ilang sasakyan ang pwedeng mag-park dyan? At may bayad ba? May bayad, Rosalie, yung binuksan na parking dito sa may convention center at ang capacity lang na ma-accommodate para pwedeng mag-park dito sa convention center ay nasa 200 na sasakyan lang. Maliit ito kumpara doon sa pumapasok na mga sasakyan dito sa lungsod na inaabot ng 3,000 to 4,000.
ayon sa mga otoridad dito sa Baguio Police Office. Kaya naman kakailanganin pa talaga nila ng mga parking spaces, kaya naman nakipagtulungan na ang local government at ng Baguio City Police Office sa mga eskwelahan o university dito sa lungsod na buksan ang kanilang mga parking areas lalo na ngayong peak season. Rosalie. Grace, last question na lang. Peak o hindi man peak season, talagang dinadayo ng mga kababayan natin yung Baguio City. Meron ka bang ulat o tala kung gaano na karami yung mga turista na dumayo dyan sa Baguio City sa buong taon? Yes, Rosalie, kung nung mga nakaraang taon ay umaabot ng 80 to 100,000 ang pumunta dito. Dahil nga doon sa naranasan din natin na pandemya, ngayon open na, mas marami ang inaasahan natin na bumisita o pumunta para magbakasyon dito sa City of Pines. Kaya inaasahan po nila na malalagpasan pa nila yung bilang ng mga turista na pumunta dito sa Baguio City nung nakaraang taon. Rosalie, lalo na ang pinaghahandaan ngayon ng lokal na gobyerno ng Baguio ay ang pinaka-aabangan ng mga turista, ang Panagbanga Festival 2024. Rosalie. Alright, maraming salamat Grace. Dr. Lero Flores nag-ulat ng live mula sa Baguio City. Apektado ng Northeast Monsoon o amihan ang malaking bahagi ng extreme Northern Luzon habang uulanin naman ang silangang bahagi ng Southern Luzon dahil sa easterlies. Ayon sa Pag-asa, makararanas ng mataas na tsansa ng pag-ulan ang Batanes at Babuyan Islands dahil sa amihan. Dahil naman sa easterlies ay may kalat-kalat na pag-ulan sa malaking bahagi ng Bicol Region, partikular sa Albay, Catanduanes at Sorsogon na posibleng magpatuloy hanggang mamayang hapon. Maaliwalas na panahon ang mararanasan sa iba pang bahagi ng bansa na may papulupulong pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Nakapagtala ang Department of Health nitong Biyernes ng 521 bagong kaso ng COVID-19. Sa pinakahuling bulletin ng DOH, mayroon ng 5,757 active cases sa buong bansa. Base sa datos ng ahensya, ang National Capital Region ang may pinakamaraming bagong kaso na umabot sa 2,616 at sinundan naman ito ng Calabarzon na may 1,032 na kaso. Isinailalim na ng Department of Health sa Code White Alert ang mga ospital sa bansa, kalinsabay ng posibleng dagsa ng mga pasyenteng mapuputukan sa pagpapalit ng taon. Sakop nito ang lahat ng mga pampubliko at pribadong ospital, maging ang iba pang health facilities, kasama na ang DOH Central at Regional Offices. Sa ilalim ng Code White Alert, naka-standby ang lahat ng health workers sa mga ospital at nakahandang magbigay ng atensyong medikal sa mga pasyente. Iiral ang Code White Alert sa mga ospital hanggang sa January 4, 2024. Nagbabala ang Department of Health sa posibleng maging epekto ng paputok sa pandinig. Naghahanda na rin ang mga ospital sa mga mabibiktima ng fireworks sa pagpapalit ng taon. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Nakapagtala ng Department of Health ng isang kaso ng pagkawala ng pandinig dahil sa paputok. Isang 23 anyos na babae sa Central Luzon ang biktima dahil sa paputok na kwitis. Hindi siya yung nagsindi mismo ng kwitis, passive involvement siya, pero dun sa kanyang bahay siya ay nabingi. Ayon sa DOH, ang tunog na inilalabas ng paputok ay mahigit sa doble ng naririnig sa normal na pag-uusap. Kapag nag-uusap tayo ng normal, ito ay nasa mga 60 decibels lang. Yun yung pangsukat ng lakas ng tunog. Kapag meron tayong motorsiklo na dumaan sa paligid natin, 95 decibels yon. Kapag may sirena ang isang pulis sa bumbero, mga 120 decibels. Mas mataas pa doon yung fireworks, 140 to 150 decibels. Babala ng doktor, posibleng maging permanente na ang pinsala ng pandinig. Actually, 140 decibels pataas, yun yung nagkukos ng ear pain din, no? Na dahil sa sound vibration. Kaya yun talaga yung dapat nating iwasan. Samantala, ayon sa DOH,
naka-code white alert na ang mga ospital. Kaugnay ito sa pagpapalit ng taon bukas ng gabi. Una, meron tayong ina-anticipate na national event or holiday, as we know, New Year's Eve, no, or celebrations. And we anticipate an emergency with potentially 10 to 50 casualties. Ang tinatawag dyan, mass casualty incident. Sa East Avenue Medical Center, may inilaan silang lugar para agad na matingnan ang mga biktima ng paputok na pupunta sa ospital. So meron tayong mga gamit dito na para ma-address yung mga injuries na na-sustain, yung mga pangtahi ng sugat, yung pang-inject ng mga anti-tetanus. Dito din yung mga kung sakali na aabot dun sa kailangan putulin yung daliri, meron din tayo dito. Pero bukod sa mga biktima ng paputok, isa rin sa pinaghahandaan gaya sa East Avenue Medical Center ay ang mga naaksidente dahil sa kalasingan. Yung mga na-encounter namin na related sa alcohol, yung mga nagsasaksakan, mga involved sa motor or sa driving sa kotse dahil nakainom sila. Yun yung mga mga nakita namin. Kapag sinabing lasing, kahit isang inom lang po, isang bote, isang shot, medyo maaapektuhan na yung ating balance and sense of judgment. So yung mga nagmamaneho ng motor, maaaring sumemplang. Yung mga nagmamaneho ng mga kotse at mga iba pang sasakyan, maaaring makatulog or ma-miscalculate, hindi makita yung distansya. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagaan. Hinihikayat ngayon ng mga mayor ng Metro Manila ang ating mga kababayan na manood na lamang at i-enjoy ang fireworks display na isasagawa sa kani-kanilang mga lungsod, kalinsabay ng pagpapalit ng taon. Nauna nang nagdeklara ng ban sa paggamit ng paputok at pyrotechnic devices ang ilang lungsod sa Metro Manila, kabilang na ang San Juan, Makati, Taguig, Quezon City at lungsod ng Maynila. Sa halip ay magdaraos na lamang ang mga nabanggit na syudad ng kani-kanilang fireworks display at year-end programs. Ayon sa presidente ng Metro Manila Council na si San Juan City Mayor Francis Zamora, pawang mga professional lamang ang magiging operators ng fireworks display. At nagtalaga na rin ang mga lungsod ng mga pulis at emergency responders sakaling magkaroon ng aksidente. Samantala, may ilan namang mga syudad sa Metro Manila ang naglagay na rin ng designated fireworks zones kung saan papayagan pa rin ang paggamit ng paputok. Isang araw bago ang pagpapalit ng taon, mas pinahigpit pa ng mga lokal na pamahalaan ng Bukawi at Santa Maria sa Bulacan ang kanilang kampanya na maubos na o tugisin na ang mga natitirang tindahan ng mga iligal na paputok sa kanilang bayan. Kasabay nito, muli namang binalaan ng Bulacan Police Provincial Office ang publiko at mga tauhan nito sa mga parusang maaaring kaharapin ng sino mang magpapaputok ng baril sa pagpapalit ng taon. Mula sa Bukawi, Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres, live. Nestor, ano na ang kasalukuyang sitwasyon dyan sa Bukawi at kumusta ang ginagawang paghuli laban sa mga iligal na nagtitinda at gumagawa ng paputok? Nakausap nga natin ang Bukawi PNP at talagang pinaigtingan nila nga itong panghuhuli ng mga nagtitinda dito sa mga tindahan ng paputok ng mga ipinagbabawal at maging yung mga barangay kung saan nga ay nahalugog din at pinupuntahan ng mga PNP yung mga barangay officials para alamin kung may mga nagtitinda ng mga patagong iligal na pinagbabawal na paputok. Upang mapigilan ng talamak na bentahan at paggawa ng iligal na paputok sa Bulacan bago ang pagpapalit ng taon, inatasan ng Bulacan Provincial Government Unit at ang mga pulis at mga barangay official sa bayan ng Bukawi at Santa Maria na mag-inspeksyon sa mga barangay. Paraan ito ng LGUs para matunton ang mga patagong iligal na paggawaan ng mga ipinagbabawal na paputok na hindi dapat ginagawa sa mga residential area. Nagbigay po tayo ng direktiba sa ating kapulisan, na utusan ng mga barangay officials na mag-conduct ng inspection sa kanilang mga bahay. Hindi na po ako nagbaba ng executive order para bisitahin ang mga residente ng mga nakatira sa Bukawi at ng Santa Maria para tiyakin na walang ginagawang paputok sa loob ng mga residential houses. Ito po yung
Bukod pa rito, babala din ng Bulacan LGU sa mga uniform personnel na bawal ang pagpapaputok ng baril, lalo na sa araw ng bukas. Delikado ang ligaw na bala, lalo na't madadamay ang mga inosenteng mamamayan. Yung baril, nananawagan din ako sa mga private handler ng mga baril, not only PNP, pati po yung mga irresponsible may owner of gun, pakilam po, nakikiusap tayo, mahalaga ang buhay ng tao, pangalagaan po natin, huwag kayong magpapaputok ng baril sa ere. Kahapon sa Barangay Pulumbuhangin, Santa Maria, nahuli na si alias Gino sa kanyang illegal na paggawaan ng paputok malapit sa residential area. Napag-alaman ng Fire Explosive Office ng PNP na wala itong permit sa barangay at hindi lisensyado. Nakuha dito ang mga paputok na kwiti, sawa at fountain, mga parapernalya at iba't iba pang paputok at mga pulbura na tinatayang nagkakahalaga ng 150,000 pesos. Sa ngayon, 7 na ang naaresto ng PNP sa paglabag sa ipinagbabawal na paputok. Dalawaan nila dito ang may-ari ng iligal na pagawaan. Samantala kahapon sa pagbisita ni PNP Chief Benjamin Acorda Jr., maigpit na paalala nito na hulihin din ang mga nagtitinda ng patago, lalo ng mga nagtitinda online na nag-iisip lang para kumita ng pera. Wala namang pakialam sa kaligtasan ng kapwa. Rosalie, sa ngayon nga, ito nga yung sitwasyon dito sa Bukawi, kung saan ay meron naman dito mga nakadeploy na Bureau of Fire Protection at ng PNP na nag-iikot hanggang sa ngayon, hanggang kinabukasan. At ito nga ay meron din dito ang kumbagay ambulansya rin ng Bulacan PDRMC sakaling magkaroon ng problema rito. Pero sa ngayon ay wala na mga nauhuli pa na mga nagtitinda ng illegal na paputok, pero maigpit na pinagbabawal talaga dito yung paninigarilyo malapit sa mga tindahan dahil sa sobrang init ng sitwasyon ngayon dito ay delikado. At isa pa sa binabantayan dito ay yung pagsikip ng trapiko dahil sa mga kababayan natin pumupunta pa rin dito sa Bukawi, Bulacan. At yan mo latest live mula dito sa Bulacan. Balik sa iyo, Rosalie. O Nestor, isang tanong lang dahil alam naman natin may mga checkpoint na umiiral dyan sa Bukawi at Santa Maria, Bulacan, kaugnay nitong mga illegal na paputok. Pero meron bang nabanggit ang pulisya? Ano ang posibleng dahilan bakit nakakapuslit yung mga materyales sa paggawa ng illegal na paputok? Sa ngayon kasi, siyempre maraming mga sasakyan, hindi naman lahat ay na-check ng PNP na kumbagay dinadala dito or yung mga nagkakarga. Pero isa nga din yun sa sinasabi nila kahapon nung kausap natin si PNP Chief Acorda na sinasabi nga nila na dapat talaga ay ma-check din yung mga sasakyan at yung mga dahil meron lang silang mga pinapayagan lang na mga kumbaga sasakyan na pwedeng mag-deliver. Pero hindi na nila kasi nababantayan totally lahat ng mga sasakyan na may mga nagtitinda ng ipinagbabawal na paputok. Ito nga ay nagiging problema. Meron kasing mga nagtitinda bukod sa online ay meron ding posibleng nagtitinda sa kanilang mga sasakyan na may mga dalang illegal na paputok na yun naman ang dapat bantayan ng PNP sa kasalukuyan. Rosalie. Okay, maraming salamat Nestor Torres, nag-ulat ng live mula sa Bukawi, Bulacan. Patuloy ang pagpapatrolya ng Baguio City Police katuwang ang mga opisyal ng barangay sa pagpapatupad ng firecracker ban sa lungsod. Mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit, pagbebenta at paggawa ng paputok sa Baguio City. Ito ay alinsunod sa City Ordinance No. 144 Series of 1951 na inamyendahan ng Ordinance No. 53 noong 2009. Layunin nito na maiwasan ang mga pinsala dulot ng paggamit ng mga paputok. Pinapayagan lamang ang firecrackers at fireworks sa Baguio City sa mga special occasion at celebration na kumuha ng permit sa City Mayor's Office. Sino mang mahuhuli at mapapatunayang lumabag sa nasabing ordinansa ay papatawa ng kaukulang parusa. Samantala, ayon sa Baguio City Public Information Office, magkakaroon ng New Year's Countdown program sa Melvin Jones kung saan magkakaroon ng fireworks display. Nakumpiska ng mga tauhan ng pulisya ang sari-saring ipinagbabawal na paputok sa Antipolo City, Rizal. Kabilang sa mga nakuha ang sinturon ni Judas, whistle bomb, sawa at piccolo na madalas na nakabibiktima sa mga menor de edad. Ito ang balita ni Jenica Matangan. Iba't ibang klase ng malalakas na ipinagbabawal na paputok tulad ng sawa, whistle bomb, higad, 3-star, 5-star,
bawang, trompilyo, happy flower, boga at iba pa ang sinira ng Calabarzon Police sa Camp Vicente Lim sa Calamba, Laguna kaninang umaga. Binasa nila ito ng tubig upang hindi mapakinabangan. Ayon kay Philippine National Police Regional Office 4A Director Police Brigadier General Paul Kenneth Lucas, resulta ito ng kanilang mas pinaigting na operasyon laban sa mga illegal na firecrackers. Bukod sa mga patagong ibinebenta ang illegal na paputok sa mga pamilihan, talamak din umano ang mga nagtitinda sa internet o mga online seller. Sa Los Baños, Laguna, inaresto ng mga pulis ang isang 30 anyos na lalaki matapos mabilhan ng mga illegal na paputok online ng mga nagpanggap na buyer. Sa Facebook, no, ang daming nagbebenta doon. So atin pong inatasan yung kapulisan natin na mag-conduct ng entrapment operation sa mga ito. Sa ngayon umabot na sa 20 ang kinasuhan ng Calabarzon Police dahil sa pagbebenta ng illegal na paputok. Samantala, nananawagan naman ang PNP Calabarzon sa publiko na huwag nang gumamit ng mga paputok. Meron na mga binigay ang batas natin na yung mga pailaw is pwede nang sindihan doon sa bahay. Nagpaalala rin ang PNP sa mga gun owner na huwag nang magpaputok ng baril upang makaiwas na rin na makadisgrasya. Mula rito sa Laguna, Christian Lopez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinabulaanan ni Department of Justice Secretary Crispin Remulla na siya ay naospital. Ito ang tugon ng kalihim sa kumakalat na issue matapos na hindi siya makita ng publiko ng ilang araw. Ito ang balita ni Dante Amento. Nilinaw ni Justice Secretary Crispin Remulla na hindi totoo ang rumor o kumakalat na issue na siya umano ay nagkasakit at na-confine pa sa Intensive Care Unit o ICU nitong mga nakaraang araw. Binigyang diin ni Remulla, political propaganda lamang ito. Hinamon din ito ang nagpakalat ng balitang na ospital siya na magpakita ng ebidensya. If you say that I'm in the ICU, there has to be a picture of me in the ICU. I was never in the ICU. Wala. Alam mo, that's the political propaganda of some desperate people. Ayon sa kalihim na nagpapakita siya sa kanyang doktor para sa kanyang check-up. Noong nakaraang June 27, 2023, dumaan si Secretary Remulla sa operasyon o bypass surgery sa puso. 4 months after my head bypass operation, I wanted to see my doctor and I saw my doctor because I felt I wasn't taking the right progress to recovery. Subalit tiniyak nito na maayos naman ang kanyang kalusugan. Kailangan lang din niyang mag-ingat lalo na may mga sakit na kumakalat ngayon at 62 years old na rin anya siya. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinahayag ni Senator Sherwin Gatchalian kahapon na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pinakamahusay at pinakamabisang tagapamahala ng ugnayan sa mga namumuhunan sa Pilipinas. Ayon sa Senador, nagbibigay ng malakas na imahe ang presensya ng Pangulo na bukas ang bansa para sa negosyo at mga investor. Ito ang dahilan kung bakit sang-ayon ang mambabatas sa alokasyon para sa foreign trips ng punong ehekutibo sa darating na taon. Dagdag pa nito, ang mga pinuno ng ibang bansa, mga fund manager at potensyal na mga investor ay magkakaroon ng kakaibang pagkakataon na makipag-ugnayan at makatanggap ng kumpiyansa mula mismo sa pinakamataas na opisyal ng ating bansa. Gayunpaman, iginiit ng senador na dapat handa ang mga ahensya ng gobyerno na tanggapin at pakitunguhan ang mga interesadong dayuhang investor. Iniulat ng Department of Migrant Workers o DMW ang 17% pagtaas sa issuance ng Overseas Employment Certificates or OEC noong 2023 kumpara sa nakaraang taon. Ayon kay DMW Officer in Charge Hans Leo Kakdak, ang naturang paglago ay nakita sa parehong sektor kung saan 608,000 na mga OEC ang inisyu noong 2023, mas mataas kumpara sa 554,000 noong 2022. Gayun din nakakita rin ang pag-angat sa mga land-based workers kung saan mula 411,000 na inisyong OECs noong 2022 ay tumaas ito sa 491,000 ngayong taon. Ang pagtaas ng OFW deployment ay kaugnay ng unti-unting pag-angat ng ekonomiya mula nang magkaroon ng COVID-19 pandemic na nagpapahiwatig naman ang positibong takbo sa overseas employment.
21 overseas Filipino workers ang dumating kagabi sa bansa mula sa Israel. Sila ang huling batch ng mga OFW na humingi ng voluntary repatriation sa pamahalaan dahil sa nagpapatuloy na gulo sa Israel. Sa kabuuan, umabot na sa 435 ang bilang ng mga manggagawa sa Israel na nirepatriate simula nang sumiklab ang gyera noong October 7. Ayon kay Department of Migrant Workers Officer in Charge Hans Leo Kakdak, ito na ang huling batch ng repatriation para sa taong ito. Sa ngayon ay mayroon pang nag-aantay ng repatriation na mahigit 80 sa Israel at nasa 130 naman sa Lebanon. Nagsagawa ng pinakamatinding drone at missile attack ang Russia laban sa Ukraine araw ng Biyernes, December 29. 10 tao ang patay at hindi bababa sa 6 na po ang nasugatan sa Kiev. Gayon din sa timugang bahagi, kanluran at silangang bahagi ng Ukraine. Ilang linggo nang nagbababala ang Ukraine na posibleng nag-iimbak ng missiles ang Russia upang makapaglunsad ng isang matinding air campaign laban sa energy system ng bansa. Noong nakalipas na taon, milyong-milyong tao ang nawala ng supply ng kuryente dahil sa Russian strike sa power grid ng Ukraine. Pinabagsak ng isang American warship ang isang drone at anti-ship ballistic missile na pinakawala ng Iran-backed Houthi rebels ng Yemen. Batay ito sa ulat ng US Central Command. Wala umanong naging pinsala sa 18 barko na nasa area o naiulat na injuries. Ito na ang ika-22 pag-atake ng Houthis sa international shipping mula October 19. Paulit-ulit na pinupunterya ng Houthis ang mga vessels sa vital Red Sea shipping lane bilang pagsuporta sa mga Palestinian sa Gaza. Inanunsyo ng YG Entertainment kahapon, December 29, na hindi na magre-renew ng individual contracts ang members ng Blackpink na sina Lisa, Jisoo, Rosé at Jennie. Bagamat mananatili sa ilalim ng YG Entertainment ang grupo, ngunit ang kanilang solo careers ay itutuloy na sa labas ng ahensya. Ang pahayag na ito ay ilang araw matapos ilunsad ni Jennie ang kanyang bagong label na Ad Atelier na mag-handle ng kanyang solo projects. Gayunpaman, nagpahayag pa rin ng suporta ang YG para sa bawat miyembro ng grupo. Balikan naman natin ang malaking balita sa nakalipas na linggo. Ito ang Balita Weekend Refresh. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nanawagan sa mga Pilipino na maging instrumento ng pag-asa at liwanag. Pagdamay sa mga nangangailangan, mensahe ni Vice President Sara Duterte ngayong holiday season. Presyo ng produktong petrolyo muling tumaas sa huling linggo ng 2023. Kabuang increase sa buong taon, umabot na sa 5 hanggang 12 piso kada litro. Napakabilis tumaas, ang hirap bumaba. Yun ang inaano namin. Pangkain ng alak na yun kung may ipon mo yun, lalaki yun. NEDA may hanggang February 2024 upang tapusin ang pag-aaral sa Full Devolution Initiative kung saan ilan sa mga tungkulin ng national government ay ililipat sa mga lokal na pamahalaan. Armed Forces of the Philippines nanindigan sa hindi pagdedeklara ng holiday ceasefire. Pilipinas iginiit na walang ginagawa upang palalain ang sitwasyon sa South China Sea. Istruktura sa Ayungin Shoal, planong gawing shelter ng mga mangingisda ayon sa Armed Forces of the Philippines. Sinusunod po natin ang batas. Hindi tayo nagsasagawa ng mga activities na makaglalagay sa panganib sa ibang mga maglalayag tulad po ng kanilang ginagawa. Bureau of Fire Protection o BFP nakataas na sa Code Red Alert status hanggang January 1, 2024. We are on red alert, Code Red po ang buong pwersa ng Bureau of Fire Protection kung saan tayo po ay patuloy pa rin naman ang ating activities on fire prevention, increasing the level of awareness ng ating community. 2 sugatan at 2 kritikal sa pagsabog ng mga nakaimbak na paputok sa isang bahay sa Dagupan City.
Itong 4 na mga injured person na mga to ay kasalukuyang nag-iinuman kagabi. Allegedly, isa sa kanila ay nagsindi ng kanyang sigarilyo at ayon sa kanila parang natapunan po yata ng baga itong nakaimbak na mga paputok. Pagtatakda ng suggested retail price sa karneng baboy, inirekomenda ng Hog Raisers Group. 310. Dapat ang presyo ng laman at kasim sa palengke. Pag sumobra dyan, ibig sabihin, merong nagsasamantala. So dapat yan ang bantayan at maglagay ng suggested retail price. Admission policy sa state colleges and universities, re-reviewin ng Commission on Higher Education. Kailangan tutukan na yung inclusive education. Ibig sabihin, lahat ng public university should re-examine their admission policy. Ito yung nag-a-apply, ito yung natatanggap. Sino yung natatanggap? Biyaheng Naga, Legazpi City ng Philippine National Railways muling umarangkada matapos ang 6 na taon. Masaya na may Legazpi na ulit papuntang Naga kasi mas okay siya kaysa kung magkaano ka sa traffic sa bus or sa van from Legazpi. Mas maganda nga po sana kung mas marami ng tumapilik ng train pang transport natin. New model ng Apple smartwatch banned sa Estados Unidos. Mga jeep na hindi pa nakapag-consolidate, papayagan pa rin pumasada hanggang January 31, 2024. Pagdating ng January, yung mga hindi nag-consolidate, tuloy pa rin naman niyang babiyahe dahil we will give them due process. Korte Suprema, hindi naglabas ng temporary restraining order laban sa PUV franchise consolidation deadline. Piston at commuter groups muling hidimok ang Supreme Court na maglabas ng TRO. Namin nila sa circular, fatal admission na may mga ruta na less than 60% consolidated. Taliwas ito sa sinabi nila na 70% ang taliwas ito sa sinabi nila na 70% na ng mga ruta o mga jeepney ang consolidated. Ang problema po natin, meron pong mga ruta na 0% consolidated at yan po ang inihain namin sa TRO. Wala pong jeep na Project 23. Nagaling Project 23 ang konsolidado, 0% ang modern jeepney dyan sa ruta na yan, mapa Welcome Man o Quiapo. Ilang dating opisyal ng pamahalaan lumutang na top senatorial candidates sa 2025 elections. Ay, isipin na rin po kasi yung mga deserving na mamuno. Tukod po sa midterm election ng 2025, sa ngayon po hindi ko pa po siya masyado naisip kasi malayo pa. Pagbabalik sa ere, hiniling ng SMNI sa Court of Appeals. Kaya pumunta kami dito para ireklamo ang NTC sa pang-aabuso sa isang broadcast entity. Walang iba, SMNI. Pagawaan ng paputok sa isang residential area sa Bulacan, sinalakay ng Philippine National Police. Ito po ay violation sa ating mga paggawaan ng illegal na paputok dahil ito ay backyard system lang po. Hindi po yung talagang pabrika ng paputok na maraming safety measures ang ginawa. At saka wala rin po silang lisensya sa paggawa po ng paputok. Mga ospital pinaghahanda na ang posibleng pagdagsa ng mga pasyenteng mabibiktima ng paputok kasabay ng pagpapalit ng taon. Ang lahat po ng mga ospital ngayon ay naka-code white. Ilang pasahero sa Manila Northport sa barko na aabutan ng pagpapalit ng taon. PDEA nag-inspeksyon sa mga bagahe ng mga pasahero. Ko alam, pagdating namin dito, stranded daw. Wala naman nag-text sa amin. Kaya nagulat kami. Kung ano mag-New Year na sa daanan, na makarating doon, siguro mga 1 o 2, ganun. At bilang ng mga consolidated jeepney sa National Capital Region, aabot pa lang sa 33%. Ilang araw bago ang deadline ng consolidation ayon sa protesta kontra PUB modernization. Tumasa po sa 33.21% of all authorized NCRs ang nag-consolidate. This is only for PUJ po ha. Yung mga hindi nag-consolidate will be issued show cause orders, no? Will be issued show cause orders para bigyan nga sila ng due process. Ngayon, mapipilitan ang mga manggagawa na mag-grab, mamahal ang grab, taxi, bawas sa sahod mo kasi late ka, ang mga estudyante, late sa school.
Lahat yun apektado, hindi lang yun yung mga drivers at operators, kundi milyon-milyon na mananakay sa buong Pilipinas. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Mateo 6:33 na nagsasabi, "Datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong araw ng Sabado. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Ala ni Kuya Daniel Rason. Ako si Rosa Licoz at dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang hapon.